Literal ngang nag-choke ang Los Angeles Clippers sa kanilang play-in tournament game laban sa Golden State Warriors dahil sa kabila ng ilang beses na pagkakaroon ng double-digit na kalamangan sa fourth quarter, nakakambakan pa nga sila dito at natalo. At sa pagtatapos, agad ngang tinanggap ng Clippers ang kanilang pagkatalo, lalo na ang superstar na si Kawhi Leonard. Sinabi nga nito sa post-game interview, hindi nga daw siya nabigla sa ginawang depensa ni Draymond Green sa clutch moment since isa na naman itong former Defensive Player of the Year at isang Hall of Famer. Napakahirap nga talaga para sa kanyang gumawa ng tira sa tuwing nasa harapan niya si Draymond. 2 beses nga siya nitong shinutdown sa huling segundo ng last quarter na dahilan bakit hindi naging maayos ang pagtatara ng scoring ng Clippers. Dito, nagsimulang magkagulo ang depensa ng Clippers na nagresulta sa kanilang pagkatalo. As of now, ayon pa kay Kawhi, hindi na nga siya sigurado kung makakapaglaro na siya sa Clippers next year. Samantala, matapos nga ang pagkapanalo ng Golden State Warriors kanina laban sa Los Angeles Clippers, babiyahin na nga sila sa lugar ng Phoenix para naman kalabanin ang susunod na koponan na Suns sa isa na namang do-or-die game. And this time, haharapin na naman nila dito ang matagal nilang kainitan na si Dillon Brooks. Kung inyong ang matatandaan, nakatapat na nga ng Warriors last season si Brooks sa first round ng playoffs last season. Kaya naasahan na magiging kaabang-abang ang kanilang rematch sa play-in. At kasabay ng paglabas ng balitang ito, mismo si Dillon Brooks nang nagsabi sobrang natuwa siya na Golden State ang kanilang makakatapat sa second round. Matagal na nga niyang hiling na makatapat ang team na ito sa isang do-or-die game dahil balak niya itong bawian sa ginawa nito sa kanya. Well, ang Warriors ang naglaglag sa kanilang dating team na Rockets nitong nagdaang playoffs, kaya mas gutom siya ngayong talunin si Stephen Curry at ang buong Golden State Warriors sa susunod na araw, April 18. Sa kabilang banda, ayon nga sa ibinulgar ng isang Laker insider, wala pa rin naman nga po ngayong araw si Luka Doncic sa United States taliwas sa unang inilabas na balita ni Shams Charania ng ESPN. As of now, nasa Europa pa rin naman ito, especially sa Spain kung saan nagkaroon siya dito ng ilang mga procedure para sa kanyang hamstring strain. Mananatili pa rin naman si Luka dito ng ilang araw bago mabalik sa Los Angeles sa April 18. Isang araw bago magsimula ang Game 1 laban sa Lakers, sasama nga si Lucas sa lineup ng team. Susubukan niya ditong magkaroon ng ilang mga individual practice. Papakiramdaman ng hita kung may mararamdaman pa at kung sakaling mangyaring walang aberya sa kanyang recovery, sigurado nga pong makakapaglaro na ito sa Game 3 na pupunta naman sila sa Houston. Almost 1 week ang pagitan ng Game 1 at Game 3 kaya sapat ito para maging handa si Luka Doncic sa kanyang pagbabalik sa Los Angeles Lakers. As of now, si Luka nga ang nasa report na posibleng unang makabalik bago si Austin Reeves na posibleng second round na kung sakaling maipanalo nila ang first round series.